vulgar na mga misyonaryo na walang armas ni isa. Ayan. Tapos, ayaw idaan sa scanner. Bakit? Bomba pala ang dala ng kapulisan. Pero, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Bakit? Nahuli pa rin kahit iisa sa kanila na posibleng gamitin na namang propaganda ng pulis. Palpak na naman sila! Nakikita niyo ba ang milagro ng Diyos? Wala silang magagawa dahil tapos na ang araw ng mga yawa. Kahit anong propaganda pa ang gawin ng kapulisan at ni Bangag Marcos ay hindi sila mananalo. Bakit? Dito pa lang sa Liwangsang Bonifacio, padagsana ang mga Pilipino! Mapipigilan pa ba tayo dito? Mapipigilan pa ba ang pagdagsa dito sa Liwangsang Bonifacio? Naririnig niyo na ba ang dugong ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao? Hindi papayag ang mga Pilipino na aabusuhin lang tayo ng ganitong uri ng bangag na Pangulo. Marcos resign! Marcos resign! Grabe. Ang matindi pa niyan, Malacanang na tayo. meron na naman silang ginamit noong nakaratan. Actually, patong-patong na napaglabag sa batas. Kumbaga, natural na lang sa mga Pilipino ang pang-aabos ng kapulisan sa Davao. Yung LRAD, yung long range acoustic device na kanilang ginamit, ay bawal po yun. If we can show the LRAD, yun, kaya marami sa ating mga nakakatanda ay talaga naman naapektuhan at sumakit ang kanilang mga ulo dahil ginamit ng ating kapulisan sa walang kalaban-laban ng mga misyonaryo. Papayag pa kayo na mangyari yun sa inyong mga pamilya? Hindi! Hindi natin papayagan yan. Kaya sigaw ng taong bayan, Marcos resigns! At sa mga sandaling ito, makakasama po natin para maglabas din ang kanyang hinaing sa ating pamahalaan sa pagpuli ng mga abuso ng kapulisan, si retired Colonel Segundo Mitran, Deputy Commander, Filipino Guerrilla Forces, isang vlogger of Makabayan Inform Manif, kung saan sa ating iba bahagi kung ano ang pang-aabuso ng otoridad. Dito na po si Mitran, mga kababayan po natin. Laban kasama ang bayan! Yung mga grupo na nagdurang-durang reciprocs na gano'n lang Okay, magandang hapon po sa lahat. Alam niyo po, mula nang pinanganak ako, ngayon pa lang ako
Nalagay siya ng mga kababayan natin sa Daniel Lutran. 13 years old lang ako noon Dito ng sa Upi, Maguindanao. kaya pala naman na. Ako ay sumabak na sa training ng military at lumaban sa rebelde sa edad kong 13 anyos at napalaban ako ng 14 anyos mula sa edad na yan hanggang ngayon. Sa araw na ngayon, ako ay sumusunod sa lahat ng alituntunin ng ating batas, sa batas ng Pilipinas. Pero ngayon, hindi ko na makakayanan. Ngayon mga kaibigan, hayaan niyo muna ako magsalaysay para magiging credible ang aking sasabihin na walang halong plastic, walang halong ano pa man. Yan ay makabayan galing sa aking puso ang sasabihin ko ngayong araw na ito. Mula ako sa Mindanao, Yes po, si 1974, dinala ako sa Luzon dahil sa ikmura kong bida nila palaban na ako ng 3 araw, 3 gabi. 17 lang kami laban sa 400 na rebelde. Pero ano nangyari sa KOGC? Isa lang ang hinahanap, libo-libong otoridad. Anong klaseng sundalo ka o pulis? Biruin mo, isa lang ang kalaban mo? Isa lang ang hinahanap mo? Kasi ako nga, 17 lang kami. Ang kalaban namin 400. Nakaya namin yon. Dito isa lang, hindi nakikita dahil ibang nakikita. Anong nakikita? Ano bang nakikita? Mga kaibigan, mula nung ako'y nag-aral, sa totoo lang po, bibigyan ko ng background. Video silent lang muna tayo. Dumating ako sa Luzon, nag-aral ako, pinag-aral ako ng sundalo. After my 18 years old, naging sundalo na ako. Nag-aral ako, na-assign ako ng Special Forces at saka Scout Leader Regiment. Hindi ako nakapag-aral. Sumunod ako sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. Utang na loob ko yun. Nakapag-aral ako ng Uloy at naging official ako 1991. Surecut ko na. Nag-retired ako 2014. Sinuportahan natin ang ating kababayan, si Pangulong Digong Duterte. Dumating ng 2022, ako ay nangampanya, naghanap ng mga tao na susuporta kay Bongbong Marcos Jr. Umabot kami ng 6 million more or less na membro, sinuporta ko sa kanya. Ginawa ko yan dahil bilang utang na loob at akala ko ang katotohanan ay lalabas. Wala pa lang katotohanan Nandito si lalabas. Kapitado. Hindi ko lang alam, hindi ko pa nakita eh. Hanap po nandito. Yun! Hindi ko natanggap. Yung 6 million na membro ko, hindi ko natatanggap yung sinasabi lang na budol. Pero but I considered that budol word na after 2 years, ito na nga yun. Nabudol nga talaga. 6 million na wala. Naghirap yung aking mga tao. Ako ang pinagmumura. Dahil ako ang nagkumbinsi sa kanila sa pagbabago. Wala palang pagbabagong makikita tayo ngayon. Abuso ang nangyayari sa ating bayan. Ang grupo namin, inaasahan namin, yung 6 million na grupo ko na buong Pilipinas na magtatayo kami ng kooperatiba at lalagyan ng pondo. Ang iba nagsanla ng bahay, ang iba kung ano pa ang ginawa ng utang. Sabi nung isang commander,
ko sa Bisaya, sabi niya, sir, nagbago ng buhay ko. Agad, nagbago ng buhay ko. Akala ko nga nagbago nga ang buhay nila kasi naghirap na siya. Dahil nga sa pangako. Ang kausap ko dito, para malaman nyo, before the election, si Mr. Martin Araneta. Sumunod, ang kausap ko na dito nung nakaupo, yung hindi pala natin kababayan yun, sa lingkusa lang sa Mindanao, si Secretary Labdamio. Yan ang mga kausap ko. Lumipas ng panahon, April 9, yung nasakla, April 9, mga kaibigan, kami ni Captain Dado. Sino nakakilala kay Captain Dado? Oh, sino nakakilala? Bakit ako hindi nyo kilala? Kilala ka namin! Kilala nyo ako! Chairman Vitran! Kilala nyo ako! Chairman